Samantala, Department of Agriculture nakatakdang makipagpulong sa garlic importers. Ito ay matapos ma-monitor sa isinagawang inspeksyon kanina ng DA at DTI ang mataas nitong presyo. Si Bel Custodio sa sentro ng balita. So, 10 piso lang pato niyo? Ako, sir. Halong bili niyo. Hahanapin natin ito mga ito. Bili nila 140, benta nila 150. Cost nito, nandun 80 lang eh. Ito ang eksena sa Special Market Monitoring ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa Mega Q-Mart kanina. Ano daw kuha namin? 700, gano'ng kalaki? Gano'ng karami po yun? Kung wala pang 6 na kilo. Walang 6 na kilo po yun. Tapos ang benta nyo po, 150. 150 ang kilo. 160 ba? Ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., 100 hanggang 110 pesos lang dapat ang kilo ng bawang. Kaya naman magtatakda ng pagpupulong ang DA sa mga garlic importers. Margin na baka nasa 40-50 pesos per kilo, no? I think that's too much. So, pupulungin na, I'm just getting the final figures, then pupulungin namin yung mga importer. 95% ng market share ng bawang ay imported dahil maliliit ang local variety ng garlic. Kaya naman kinakailangan itong umangkat sa mga bansa na matataas ang production at magaganda ang garlic variety kagaya ng China. Sa kabila nito, patuloy ang pagsusumikap ng kagawaran ng agrikultura na pataasin ang production ng bawang. Looking at Korea, no, as a model, dahil alam niyo naman ang Koreans ang hilig sa garlic. At yung garlic production nila per hectare, ganda. Nakaka 12 to 15 tons per hectare sila. Tayo, mga 1 to 2 lang eh. So pinag-aaralan natin if ma-adapt natin yung teknolohiya na yun dito. Patuloy rin ang pananaliksik ng DA sa garlic variety na tutubo sa klima ng Pilipinas. Tinitiyak naman ng DA na hindi na kinakailangan pang magpataw ng MSRP sa bawang.